Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, marami kasi sa aking nagtatanong lagi, "Attorney, ano bang totoo dito?" O marami kasi mga issue, maraming mga nangyayari sa bansa natin, sa mundo. Nalilito ang ating mga kababayan sa dami ng fake news at kasinungalingan. Kaya magtatanong sa atin, anong totoo dito? So gumawa na ako ng regular na segment, ang tawag ATD. Ano ang totoo dito? Papanood niyo po ito sa aking Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo at lagi nyo nang aabangan itong aking regular na segment, araw-araw ito, ano ang totoo dito? Hmm? Kakasuhan si Ombudsman Boying Rimulya? Ha? At posibleng impeachment pa raw, Oh, yan. Yan ang sabi ng mga DDS, ha? Pinag-iisipan daw nilang kasuhan, hanggang sa impeachment kung maaari itong si Ombudsman Boying Rimulya. Hmm? Ano ba ang totoo dito? Posible nga kayang makasuhan? At kung makasuhan si Ombudsman Boying, magtagumpay kaya ito, lalo na ang impeachment? Hmm? Sino ang nagsabi nito? Ang nagsabi nito si Attorney Israelito Torion. Si Attorney Israelito Torion, yan yung abogado ni Kibuloy. Yan din yung abogado ng mga Duterte doon sa petition sa Korte Suprema, sa habeas corpus. Ah, ano ito? Abogado talaga ito ni Kibuloy at ng mga Duterte. Eh ngayon, dahil sa inamin na nga ni Ombudsman Boying Rimulya, di ba sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, inamin niya na nakipag-meeting nga siya sa mga investigador ng ICC, dalawa yata yun. Kasama ni Trillanes, ni dating PNP Chief Nicolas Torre, doon daw sa bahay niya sa Bel Air sa Makati. Inamin niya yun. Oh, kaya lang ang sagot niya, ano ngayon? Anong mali doon? Anong masama doon? Pinoprotektahan ko lang naman yung mga Pilipino na magtitistigo sa ICC. Siyempre, Justice Secretary ako noon. Nung nakipag-usap daw siya sa ICC, Justice Secretary siya. Wala siyang nakikitang mali doon. Sabi niya, kinakailangan niyang protektahan ang mga Pilipino na magtitistigo doon sa ICC. Kaya ano siya, kung inarrange man ni Trillanes yung meeting na yon, wala siyang nakikitang mali doon. Sabi ni ngayon tinanong si Ombudsman Boying Rimulya, ay bakit kasi nagbago kayo ng stand? Hindi naman ganyan ang stand ng gobyerno. Ay di ba ang stand ng gobyerno dati hindi magko-cooperate sa ICC? Ang simple lang ang sagot ni Ombudsman Boying. Sabi niya, ay noon yun. Iba na ngayon. Marami nang nagbago. ha? Marami nang nagbago. Iba yun. Iba na ngayon. Sabi niya. Ngayon, itong kampo ng Duterte, sa interview ni Israelito Torion, pwede daw nilang kasuhan ng perjury. Bakit perjury? Ay kasi 'di ba nag-appear sa Senado si Ombudsman Boying Rimulya. Yung investigasyon ni investigasyon ni Amy Marcos, ay 'di ba matapos maaresto si Duterte at madala sa ICC, nagpatawag kaagad ng investigasyon yung komite ni Amy Marcos sa Senado, yung Senate Committee on Foreign Relations. At sa investigasyon na yon ng komite ni Amy Marcos, dinidiin niya talaga, pinipin down niya, gusto niyang idiin itong si General ano pa noon, PNP Chief General Nicolas Torre, at saka si Jun Vic Rimulya, itong si DOJ Secretary pa noon, si Boying Rimulya, tapos yung ambassador, sila Kanilaw, yun yung mga hindi pa noon PNP chief si Torre, si IDG chief pa. Ang PNP chief pa noon si Marbil. Yun ang mga pinipilit ni Aimee na madiin doon sa pagdinig ng Senado. Kaya lang ang sabi doon ni Ombudsman Boying, hindi naman kami sa ICC nag-cooperate. Sa Interpol kami nag-cooperate. Tinurn over ng gobyerno si Duterte sa Interpol, sabi niya. Hindi naman sa ICC. Yung Interpol ang nagdala sa ICC. Kaya sabi niya, yun ay cooperation ng Interpol sa ICC. Ay hindi, yun yung cooperation ng gobyerno sa Interpol, hindi sa ICC. O ngayon, ay kasi sinabi nga ni Ombudsman Boying na
nag-meeting sila ng ICC, inano niya na yan, inamin niya na yan ngayon. Gusto siya ngayon na habulin itong mga DDS. Oh, nagsinungaling ka pala doon sa pagdinig ng Senado, di dapat kasuhan ka ng perjury. At dahil nagsinungaling ka dyan, dapat ma-impeach ka. Oh, yan yung ano naman ngayon. Ano kayang mangyari dyan? Unang-una, hindi siya pwedeng makasuhan ng perjury kasi criminal case yan. Ha? Hindi siya pwedeng makasuhan ng perjury kasi criminal case yan. Bawal 'yun. Ang isang impeachable official, hindi mo siya pwedeng kasuhan, dahil impeachable official siya. Pwede mo siyang kasuhan pero hindi naman 'yan i-entertainin ng hindi naman 'yan i-entertainin ng korte. Kasi nga impeachable official. Kung gusto mo siyang disiplinahin o gusto mo siyang tanggalin sa kanyang pwesto, impeachment. Oh. Kaya nga katulad din 'yan ni Sara Duterte. Impeachable official. Pwede mo ba siyang kasuhan sa Sandigan Bayan? Hindi. Kinasuhan siya sa ombudsman para lang imbestigahan ng ombudsman. Pero kahit naman may investigasyon yung ombudsman kay Sara, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal kasi impeachable official siya. Pwede siya i-impeach. Ganon din yan si Ombudsman Buying. Impeachable official yan. So, kung impeachable official yan, kakasuhan nila saan? Sa ombudsman. Pag kinasuhan nila sa ombudsman, kahit pa mag-inhibit si Ombudsman Buying, imbestigahan lang yan ng ombudsman, pero hindi siya pwedeng kasuhan. So, ang pwedeng gawin nila, ng kampo ng Duterte, nila Atty. Torion, impeachment. O, ang tanong ko ngayon, pag in-impeach ba nila si Ombudsman Buying, makalusot kaya sa Kamara? Sufficient in form in substance, sufficient, tapos probable cause, tapos kailangan ng 1/3 ng mga kongresista ang bumoto. Wala. Dito nga sa impeachment ni Sara, isa lang yung kakampi ni Sara, si Suntay lang. So ibig sabihin, ano yun? Propaganda lang yun ni Torion. Kakasuhan nila si Ombudsman Buying. Hindi naman yan makakasuhan ng perjury kasi impeachable official. Hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Pwede siya i-impeach. O ang problema, pag in-impeach mo yan, dadaan yan sa House of Representatives. Suportahan naman kaya ng mga kongresista ang impeachment ni Ombudsman Buying Rimulya? Wala. Wala yan. Wala yan. Kaya wag na lang, magpapagod lang sila. Kasi kasuhin nilang nila yung problema ni Sara sa impeachment, sa kan Duterte dun sa ICC. Pag-iinitan nila si Ombudsman Buying, wala yan. Kaya nga si Ombudsman Buying pag nagsasalita, ano ngayon? O ano ngayon? O di ba? May ano yon, may panghamon yon. Sige, gusto nyo. O, kasuhan nyo ako, impeach nyo ako. O, walang problema yan. Kasi alam ni Ombudsman Buying, hindi naman magpo-prosper yan. O, anyway, hayaan natin sila Torion kung anong naiisip. Pero wala yan, walang mangyayari dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.